Ako nga po pala si Erwin. Yang nagbi-video po ay si Renz. Si Trisha at Elaine naman po yung magagandang kasama namin. Tawagin nyo na lang kung Aling Berta. Aling Berta, nabanggit po nyo kanina si Kapitan. Gusto ko lang pong ulitin ang tanong para maisama sa documentary. Sige, bakit po nagsinungaling sa amin si Kapitan? At sinabing chismis lang ang kumalat na balita tungkol sa lugar na to. Natatakot kasi si Kapitan na hindi kami matanggap ng mga tao. Sa dami ng mga napatay niyang sanggol at buntis, hindi raw malabong gantihan kami ng mga tao. Sinasabi po ba niyo na aswang si Kapitan Rufo? At marami na siyang nabiktima? Oo, at hindi lang siya. Halos may laging aswang ang mga nakatira rito. Story. Ako si Erwin. 36 years old na ako ngayon. Pero ang ibabahagi kong kwento ay nangyari nung nag-aaral pa ako sa kolehiyo sa kursong journalism. Sa dinami-dami na pwedeng maging topic sa thesis namin noon ay tungkol pa talaga sa mga aswang ang napunta sa grupo namin. Hindi man lang napunta sa amin yung mga interesting topic, yung totoong nangyayari sa lipunan. Kasi paano ba naman namin gagawa ng maganda at makatotohanan dokumentaryo ang isang nila lang na wala namang katotohanan para sa amin noon. Noong mga panahon kasi na to, sino bang naniniwala sa mga aswang? Lalo na sa amin na lumaki sa syudad ng Metro Manila. Pero kailangan namin ito tanggapin at gawa ng paraan para maging interesting ang gagawin naming documentation. Mahaba-haba naman ang bakasyon kasi Christmas vacation ito, kaya marami pa kaming time para gawin ang research namin. Kaso habang nasa computer shop kami, ay napapaisip talaga ako. Paano tayo makakasulat ng magandang article kung puro articles lang din ang binabasa natin? Paano natin gagawa ng documentary video to? Sabi ni Prof, fieldwork ang magbibigay ng edge. So kailangan natin mag-interview ng mga taong naka-encounter na sa aswang. O kaya mismo aswang ang interviewin natin. Okay, sige. Magpanggap kang aswang. Tapos, interviewin kita. Gusto mo? Grabe ka naman, Elaine. Bakit ako? Saan pa ba tayo maghahanap ng aswang? Tayo ka ba, Renz? Hindi nga natin alam kung nag-e-exist ba talagang mga yan eh. Bakit ako? May mukha ba akong aswang? Teka, ito may nakita ko. May baryo daw sa Capiz na pinaniniwala ang aswang ng mga nakatira. Pwede tayo dito magsimula. Sus! Naniwala ka naman dyan, Erwin? Sa panahon ngayon, magpapauto pa ba tayo sa mga ganyan? Sandali nga lang, Elaine. Hindi naman importante kung naniniwala tayo o hindi sa mga aswang eh. Pupunta tayo dun para gumawa ng article about sa mga paniniwala ng mga tao tungkol sa aswang. Gusto ba nyo ng mataas na grades o hindi? Siyempre, gusto. Yun naman pala eh. Nakasalalay dito yung makakagraduate tayo o hindi. Kaya please lang, nakikooperate naman kayo. Ano pa bang ginagawa ko? Nagsasuggest nga ako ng pwede nating gawin eh. Konting makeup lang kay Renz, mukha na siyang aswang. Di hamak naman na mas mukha kang aswang kaysa sa akin, no? Impacta ka. Ay nako, ang hirap nga naman kapag may grupong mga isip bata. Guys, kailangan natin pumunta sa Capiz. Ihanda yung mga gamit natin at magpaalam na rin kayo sa parents nyo. Kailangan matapos natin ito ngayong bakasyon. Teka lang naman, Erwin. Hindi ba muna natin tatapusin ang Pasko bago tayo bumiyahe? Ano ka ba, Reds? Mahirap tong gagawin natin, no? December 22 na ngayon. Tapos wala pa tayong nasisimulan. Mag-i-edit pa tayo. Gagawa ng documentary. Magsusulat ng articles. Tingin mo lahat ng ito matatapos natin? Baka akala mo biro-biro lang itong ginagawa natin. Future natin na nakasalalay dito. Oo na, grabe ka naman makasermon. May mga luma kasi kaming articles na nakita tungkol sa isang liblib na bayan sa Capiz. Kaya dahil dito, nagkasundo kami bumiyahe kinabukasan. December 23. Wala nang atrasan to dahil para to sa grades namin. Pero bago to, ay nakipag-ugnayan muna kami sa barangay captain ng baryo niyon para makakuha ng pahintulot at para may guide na rin kami pagdating namin sa lugar na yon. 4 kami sa grupo at ako ang team leader nila at ang interviewer na rin. Si Renza may hawak sa camera at audio recorder. Si Elaine naman ang note taker namin at si Trisha ang logistics. Ang galing nga niya eh, dahil agad siya nakakuha ng contact sa lugar, pati masasakyan papasok sa baryo yun. Guys, pagdating natin doon, maging professional tayo ah. Hanggat maaari, iwasan natin maka-offend sa mga tao at sa paniniwala nila. Si Elaine ang pagsabihan mo. Masyado siyang seryoso eh. Sus, hindi na nga sana tayo lalayo eh. Kasi nandyan ka naman na mukhang aswang. Pumayag ka na kasi magpa-interview, Renz. Para di na tayo mapagod. Tama na nga kayo. Basta nakausap ko na yung kapitan sa baryo yun. Sa barangay hall nila tayo papupuntahin. Bawal ang maingay ah. At ayaw daw nila ng magulo. Wow, maaasahan ka talaga, Trisha. Siyempre, ako pa. Gusto ko ng magandang grades, no? Itong dalawa lang atang ayaw eh.
6 a.m. yung flight namin from Manila to Capiz. Tapos sumakay kami ng bus, papunta sa mismong bar yung sasadyain namin. Napakapayapa naman ng lugar, pero hindi mo aakalain na may nagtatagong hiwaga rito. Grabe, parang Christmas vacation na rin to ah. Ang lamig dito. Paalala lang, Renz. Thesis ang dahilan kaya tayo nandito. Hindi para mag-relax. Alam ko po, Manang. Bawal ba mag-appreciate muna ng nature bago ma-stress mamaya? Oh, ayun naman kayo. Mamaya wala nang mga yan kapag nandun na tayo sa lugar masisira pa yung plan natin Buti na lang talaga nandito ka, Trisha. Kahit paano, may kagrupo akong matino. Ay nako, pagdating namin sa bayan, ay sinalubong kami ng isang payat na lalaki. Ito pala ang contact ni Trisha na susunod magdadala sa amin doon sa mismong baryo na pinaniniwala ang pugad raw ng mga aswang. Kayo ba yung mga estudyanteng nakausap ko? Kami nga po, Manong. Ako po yung nakausap nyo. Sila po yung mga kaklase ko. Kaya nyo magsumakay sa habal-habal? Habal-habal? Ayaw po. Kaya naman po namin sumakay sa habal-habal. Wala pong problema. Pagkakita namin sa habal-habal, ay mukhang magre-reklamo na naman si Elaine. Pero bahagya siyang siniko ni Trisha. Paano kasi? Ay siksikan na kami sa motorsiklo. Sobrang hirap ang biyahe, lalo na't matarik ang daan. Parang anytime, ay dadaus-dus pababa ang sinasakyan naming habal-habal. Pero sa awa ng Diyos, ay nakarating naman kami ng matiwasay sa baryong to. Pagbaba namin sa habal-habal, ay kinausap ulit kami ni Manong. Mag-ingat kayo rito ha! Huwag kayong magpapaabot ng dilim. Kapag na-interview nyo na si Kapitan, ay umasta rin kayo kagad. Manong, totoo po ba mga usap-usapan tungkol sa mga aswang sa baryong to? Wala pa naman ako nakikita pero sabi ng lola ko, ugad nga raw ng aswang ang lugar na to. Hindi naman daw sila nananakit ng tao, pero hindi natin alam ang nasa isip nila. Kaya mas magandang manigurado kayo. Bago dumili, may umalis na kayo rito kagad. Salamat po sa payo, Manong. Ayan na pala si Kapitan O, paano? Iiwan ko na kayo rito. Susunduin ko na lang kayo mamayang hapon. Sige po, Manong. Salamat po. Natanaw namin si Kapitan na naglalakad palapit sa amin. May kasama siyang 3 tanod. Matanda na rin si Kapitan at purong puti na ang buhok nito. Magandang araw po, Kapitan. Kayo na ba yung mga estudyante? Apo, kami po yun. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Medyo may kalayuan din ang nilakad namin papasok sa baryo nila. Walang ingay na maririnig, kundi mga huli ng ibon at mga insekto. Ramdam din namin ang malamig na hangin. Mabuti na lang dahil makapalang suot naming mga jacket. Puno-puno ang nadadaanan namin ito hanggang sa marating namin ang mismong baryo nila. Dinala niya kami sa barangay hall. Sementado naman to, pero nababakbak ng pintura dahil sa kalumaan. Ako si Kapitan Rufo at ito naman si Pilo, ang punong barangay tanod sa lugar na to. Etong kasama niyang lalaki ay anak ng si Dindo. Nice meeting niyo po. Ako naman po si Erwin. Sila naman po si Renz, si Trisha, at si Elaine. Sobrang thankful po kami na pumayag kayo magpa-interview sa amin. Hindi naman na kasi bago ang usapin na to rito. Basta tungkol sa aswang, lahat ay konektado sa baryo namin. Teka lang po Kap, i-set up lang po namin ang mga gamit namin para sa interview. Kap, baka pwede din po namin ma-interview ang ibang mga residente dito? Para lang po mas marami kaming makalap na informasyon para sa isusulat naming article. Okay na po ba nakunan ng litrato ang lugar nyo? Magbibideo din po kami, Kap. Ayos lang po ba yun? Para po sa gagawin naming documentary. Walang problema. Basta kapag sinabi kong itigil na ang interview, ay tumigil na rin kayo. Paliwanag ba? Opo Kap, salamat po. Mamaya, pasasamahan ko kayo sa bahay ni Perla kung saan kayo ihahatid ng tanod. Sila na lang ang interviewin nyo rito. Wala nang iba, ha? Maliwanag ba? Opo Kap, salamat po. Habang inaayos ni Renz ang digital camera, ay nagtitake down notes naman si Elaine sa mga nagiging usapan namin. Si Trisha naman ay kinukunan ng picture ang lugar pati na ang mga ginagawa namin. Narito po tayo ngayon sa isang liblib na baryo ng Capiz. Sa lugar na to ay buhay na buhay pa rin ang paniniwala ng mga tao sa kababalagan at isa na rito ang tungkol sa mga aswang. Pero may katotohanan nga ba to o pawang katang isip lang? Kaya samahan nyo kami, alamin natin ang pinagmulan ng kwentong to at kasama natin ngayon si Kapitan Rufo. Kap, paano po ba nagsimula ang paniniwala ng mga tao na puga daw ng mga aswang ang baryong to? Matagal na ang paniniwalang yan. Simula pa nung bata pa ako. Ang sabi nun ng nanay ko, nagkaroon ng malawakang epidemya sa lugar na to. Bigla na lang nagkakasakit ang mga tao. Tapos ilang araw lang ay namamatay na ang mga to. Sa dami ng namatay, ay inisip ng mga taga-ibang baryo na aswang ang mga natirang buhay. Doon po ba nagsimula ang usap-usapan tungkol sa baryo tungkol sa aswang? Dahil lang po sa epidemya? Oo,
Dahil hindi nila maipaliwanag doon ang ugat ng sakit at kamatayan ng mga tao. Iniisip nila na aswang ang pumatay sa mga to. Kaya naman yung mga hindi namatay sa epidemyang yon ay inisip nilang mga aswang. Tingin po ba nyo, totoong mga aswang sila? Kasi sila lang ang nakaligtas sa epidemya? Alam nyo, hindi lahat ng epidemya ay gawa ng aswang o maligno. Ang epidemyang nangyari noon dito ay may pagkakapareho sa sakit na malaria na usong-uso pa noong araw. Nakamamatay doon ng sakit na malaria dahil hindi pa na-imbeto ang gamot para rito. Kung ganun po, wala pong katotohanan ng paratang ng iba na pugad ng mga aswang ang baryo nyo? Kaya nga pumayag ako magpa-interview kasi gusto kong bigyan ng linaw ang lahat ng mga maling impormasyon na kumakalat tungkol sa lugar namin. Hindi pugad ng mga aswang ang baryo namin. Mga simpleng tao lang din kami rito. Kapitan Rufo, may tanong lang po ako. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Oo naman, pinalakihan na namin ang kwentong aswang na yan. Kaya naniniwala ako pero hindi ko sinasabi na pugad kami ng mga aswang. May mga nagagawing aswang dito pero hindi sila dito namumugan. May na-encounter na po ba kayong mga aswang? Nung bata ako, may nakita na akong manananggal na nanunubok sa bahay ng buntis. Para lang siyang ibon kapag lumilipad pero kalahating tao kapag dumapo na. Marami na po bang nabiktima noon ng aswang na yan? Meron din, mga buntis. Ang paniniwala nga, nandiyan pa rin ang mga aswang sa kagubatan. Kaya wag na kayong gagala o magtatagal pa rito. Kung hindi kayo makakauwi, bukas ang barangay hall sa inyo. Pero wag kayong gagala sa gabi dahil paminsan-minsan ay nagagawi pa rin dito ang aswang na yan. Salamat po, Kap. Pwede din po ba kami mag-interview ng ibang nakatira rito? Para makakuha pa po kami ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Oo, sige. Pilo, samahan mo sila kay Perla. Pagkatapos ng interview namin kay Kapitan Rufo, ay dinala naman kami ng barangay tanod sa bahay ng sinasabi nilang si Perla. Isa itong matandang babae na kaedaran lang din ni Kapitan. Pinatuloy niya kami sa kubo niya at tinimplahan ng kape. Nagpaalam naman yung tanod na aalis muna siya dahil may asikasuhin to. Nang makita ni Aling Perla na inaayos siya rin sa camera, ay agad na tumalim ang mga mata niya. Ayoko ng camera. Walang camera. Sige po, pasensya na po kayo. Hindi na po kami magbi-video. Pero okay lang po ba na i-record namin ang usapan natin? Wala bang camera yan? Wala po. Boses lang po niyo mare-record. Kung ganon, sige. Anong gusto niyo bang malaman? Tungkol po sa mga aswang na namumungad daw sa baryong to. May katotohanan po ba to? Wala. Hindi totoo yan. Nagkaroon lang ng epidemya noon. Kaya sinabing inaswang sila ng mga taga rito. Pero wala. Hindi pugad ng aswang ang baryong to. Pero naniniwala naman po ba kayo sa aswang? Oo naman. Hindi lang naman dito sa baryo namin ang may aswang. Kahit sa mga karatig baryo o kahit sa ang panig ng bansa natin ay may aswang. Iba't ibang uri sila. Paano pong iba't ibang uri? May aswang na lipad at aswang na ordinaryo lang. Yung mga kayang maging pusa, aso o baboy ramo. Aling Perla, nakakita na po ba kayo ng aswang? Oo. Nung bata ako, may gumagalang manananggal dito. Sila ay kabilang sa aswang na lipad. Kaya wag na kayo magtatagal dito. Dahil liblib ang baryo namin. Baka kayo ang aswangin lalo na layo lang kayo rito sa amin. Kung ganun po, nandito pa rin po ang mga aswang? Wala na. Matagal nang hindi nagpakita sa amin yon. Siguro lumipat na ng ibang lugar. Wala na po bang ibang mga usap-usapan pa? Wala po bang napapatay ang mga aswang nito lang? Sa tagal na ng panahon, hindi ko na maalala. Saka, wala na rin namang balita ang mga taga rito na ganyan. Nagkatinginan na lang kami ng mga kaklase ko dito bago magalang na.